Tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong tagapangulo ng Philippine Fireworks Association na si Ginoong Joven Ong. Ginoong Ong, good morning po. Johnny Bañez, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Magandang umaga, John, at sa lahat ng nakikinig, good morning. Alright, unang-unang sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon, Ginoong Ong, na makapanayam kayo. Kaugnay sa inaasahang pagdagsa, tama ba? Pagdagsa or patuloy na pagtangkilik ng ating mga kababayan sa mga paputok dahil nga ilang araw na lamang sasalubungin na po ang 2025. Ginoong Joven, gaano po kaganda o kadami o kaonte ang mga namimili ngayon? Ano po ba ang totoo, Ginoong Joven, sir? From January to November, malaki ang binaba ng benta this year. Apa. Pero dahil law of supply and demand, makita natin nung nagbaba ng presyo nung early on, mga June or July, bumaba ang presyo ng ibang mga bilihin. Medyo nag-peak naman yung interest ng mga mamimili. Nung maaga ngayon namimili ang mga buyers. Apa. So November last week pa lang, malakas na. Maraming mga tindahan nagsasabi na maubusan sila. Nung kausap ko itong kasi up to yung sales up to leading up to Christmas, masyadong parang mas maaga na lahat bumili dahil natatakot silang maubusan sila. Maraming presyo ngayon, like wheat is almost double na. Yung mga Roman candle, luces, halos doble na rin yung presyo. Pag comparing third week of November to the prices now, no? Halos doble na dahil nakita malakas nga yung pagbili ng mga tao. Na-deplete yung stocks ng mga nagtitinda. So, ibig sabihin, tama po ba yung pagkakarinig at pagkakaintindi ko, Sir Joven, na kung matumal man ng mga nakaraang buwan, humakot naman or bumawi naman simula November hanggang sa mga oras na ito, ang bentahan? Tama yan. Alright. Sabi ng tao baka umabot sila sa last year or more. Opo, at Ang ito benta this year. po'y sa kabila ng inaasahang din pagtaas ng presyo. Slowly as ang mga nagtitinda kasi kadalasan pag nauubos na yung kanilang stock, dahan-dahan na silang nagtataas ang price dahil nakita naman nila nabenta ko na yung kalahati ko mas magandang presyo naman ang gusto ko maibenta ko. So nagtataas ng presyo naman. Alright. So ngayon na wala ka nang mabili, Okay. siyempre kung yung mga tindahan na meron Opo. stock, Alam would tend to sell it at a higher price na. Opo. Alam naman po natin, Ginoong Joven, na bukod sa pagsalubong sa New Year ng January, may kasunod dyan yung sa Chinese New Year. So ang question, Ginoong Joven, alin po ang mas mabenta? Yung sa ating mga kababayang Pilipino o yung pagsalubong ng Chinese New Year po? Definitely, I'd say maybe 80% ng sales ng buong taon nakatuon para sa pag-celebrate ng December, yung January 1, yung pagpasok ng January 1. Maliit lang talaga ang portion na magse-celebrate para sa Chinese New Year. Alright. Pero sa kanila po And then nagsimula yung karamihan ganitong dito sa tradisyon, mga di ba? welcome ng Chinese New Year, yung gobyerno mismo yung parang contracted na fireworks display. Okay. Ganun pala ang difference noon. Kasi sa totoo lang, di po ba sila nagpauso niyan, yung mga paputok na yan bilang pangtaboy daw ng mga masasamang espiritu? Ginoong Joven, tama po ba? Yes, but then a lot of the Chinoys actually celebrate on January 1st already. Okay. May mga naitatala pa rin pong firecracker-related injuries at ngayon po, nasa 43 as of this time, sabi ng Department of Health. Pero ang karaniwan po na nagiging sanhi ay yung mga illegal na paputok. So, sa inyo pong hanay bilang mga lisensyado at professional kayo, ano pong mga pinagkaiba para rin lang sa kabatiran ng ating mga ayaw pa rin magpaawat sa pagpaputok? Ano pong pinagkaiba ng inyong produkto sa mga tinatawag na illegal firecrackers, Sir Joven? Illegal kasi sa batas natin, RA 7183, pinapayagang mag-manufacture, sell at use
ng mga legal size ng firecracker. By firecracker kasi puro paputok lang yan, hindi kasama pa ilaw. Opo. Medyo napo-confuse yung ibang tao, lalo na ibang LGU. Gagawa silang ordinance. Akala nila sa EO 28 ng under EO 28, Section 1 talks about firecrackers being used, pwede mo nang gamitin sa mga designated areas. Akala nila tuloy to mean including pyro, which is wrong. Pyrotechnics or pailaw, under Section 2 ng EO 28, malayang inaalaw kang gumamit ng pailaw sa labas lang ng ating kabahayan. This EO 28 is actually parang tugon ni dating Pangulong Duterte Opo. na hikayati ng tao na wag na lang kayong gumamit gaano ng paputok dahil that time nung nakaupo siya, the top 3 na nakakasugat po, puro firecracker, hindi naman po pailaw. So, yun ang sagot po doon, nakita natin. Pero naguluhan yung ibang LGUs. So, ang ginawa nila, yung iba, akala nila, ayoko nang gumawa ng designated area. Iban na lang natin, yung iba nagbaban. So, pag yung mga makikita natin sa mga LGUs na may ban, gagamit ng tao, siyempre gustong gumamit, pinakamabilis, firecracker. Dahil hindi ka mahuhuli kung nagsindi ka lang paputok, mas mabilis kang mahuli kung pailaw ang sinindihan mo. So sa mga LGUs na pinapakiusap natin, if you don't want rising mga injuries. Sana po revisit nila yung mga ordinances na ginawa nilang mali. At pagbigyan na nila at encourage nila yung tao gumamit ng pailaw, tulad yan, may bagong product sa market ngayon. Pumuputok-putok siya, pero categorized siya under fountain. So, technically, hindi mo kailangan pumunta sa isang designated area. Makakaroon ka na ng parang maingay na pagsalubong. At ito, hindi nakakasakit. Hindi ka mapuputulan ng daliri. Alright. So, yung mga ganung paraan, sa tingin ko, ma-encourage yung mga tao na gumamit ng legal. Pero pag sasabihin natin na, wag na lang kayo magpaputok. Meron kasi minsan, may reports tayo na mga barangay umiikot at sinasabing bawal, kahit naman walang bawal. Sa Quezon City, ang ordinansa ng Quezon City is bawal kang gumamit on public roads. Alright. No? So, pag hindi private public ang roads na pinagsisindihan mo, pwede kang gumamit ng pailaw sa likod ng iyong garden. Ayun ang hindi naintindihan ng medyo nakakalito nga. Ibang nakakalito kasi akala nila firecracker means lahat eh. Yung una pa lang na term na firecracker, nahilo na sila. Hindi na naintindihan ang pyrotechnics means pailaw. Saka sa taas to eh, di ba? Sa taas. Pinapayagan ng national laws na gamitin sa labas ng kabahayan. Hindi, ibig sabihin sa taas po ang nito eh, pailaw, di ba? Bumubuga pataas. Hindi gaya ng firecracker sa baba pumuputok, di po ba? Meron din naman na pyro na nasa baba like fountains, di ba? O yung luces, hinahawakan lang natin. Ganon. So, yung mga pailaw na sparklers, ba't natin pagbabawal ng sparklers, buong taon nga, pati nga sa kasal, ginagamit ang sparkler, tapos sasabihin natin, huwag na gumamit. No? Ano pang gagamitin ng tao? Anong gagawin nila sa pagsalubong ng New Year? Lagi kong sinasabi na huwag natin kinakurtail yung freedom ng tao. Malaya dapat ang tao na gumamit ng mga ito dahil ito ang ating kultura. Kulturang Pinoy. Ang nagsasama-sama, nagse-celebrate ang pamilya with extended families to welcome the New Year na together. Di ba? So, pag kadalasan, ang gumagamit lang ng mapaputok at pailaw, yung mga nagse-celebrate together. Wala kang makita na mag-isa tapos sumisindi ng paputok. Walang ganyan. Kadalasan, may kasama siya. Alright. Na-curious lang ako habang papasok kahapon at habang nag-iisip ako na itatanong sa inyo. Na-curious lang po ako. Ang peak po talaga ay sa November, December, January. So ano po ang ginagawa ng mga tauhan ninyo pagka non-peak po ang season ng mga paputok? Ano po ang trabaho nila? Meron po ba silang alternative na trabaho o year-long nagtatrabaho sila para sa mga firecrackers and fireworks, Ginoong Joven? Depende yan sa uri ng pabrika. Sa mga tindahan, yung iba, sarado sila dahil walang ganong benta. Yung mga mas malalaking tindahan, bukas the whole year. Yung mga sinasabi nating retailer or mas maliliit, hindi sila nagbubukas ng buong taon dahil ang retailer license nila
it's good only for this season of January 1, ano? At we're having it extended until Chinese New Year lang. Pero yung mga manufacturers naman, depende rin sa ginagawa. We have manufacturers na whole year gumagawa. Sa katunayan yan, kami nga po ay mag-e-export sa ibang bansa. Hopefully, so may trabaho para lalo na kung nag-export na tayo papuntang ibang bansa. It will generate a lot of labor. Opo. Last question. Siyempre po, meron na expiration yan, di po ba, Ginoong Joven? Ano po ang ginagawa nyo sa mga na-expire na produkto? Bihira masabi mo na biglang mag-expire within a year. Ang sa pagtamang paggawa, kahit na 5 taon yan, tulad yung aming sarili, my personal, yung ginagawa namin, Opo. na-test namin up to 8 or 9 years. Talaga? Nasuya na kami sa kakihintay, no? Kasi nagta-time-lapse kami nung nag-umpisa kami. Ano ba to, 5 taon, kaya pa ba? Tinabi namin yon. After 5 years, sinindihan namin. After 8 years, sinindihan namin. Sabi namin, wala namang aabot na ng 8 taon, ano, na hindi mo masisindihan yan. So, hindi pa rin nag-e-expire yung ano. Depende sa produkto yan. Alright. At karamihan ngayon po, walang expiry. Alright. Nasa inyo po ang pagkakataon, Ginoong Joven. Baka may karagdagan pa po kayong paalala o panawagan sa atin po mga kababayan. Lalo pat papalapit na ang pagsalubong sa bagong taon, sir. Unang-una, ginigreet ko lahat. Merry Christmas, Happy New Year. At sana po lahat po ay mag-iingat sa paggamit dahil ito po ay isang responsibilidad. No, so pag tayo po ay magagamit, siguraduhin natin mag-read tayo ng instructions. Bumili lang tayo ng mga produkto na alam natin na talagang may brand na safety na talaga. Huwag tayo yung parang nagtitipid. Pagkatapos binibili natin yung hindi naman natin kilalang mga brand at wala rin PS Mark, lalo na yung mga walang PS Mark. Mag-ingat po tayo sa mga ganun. Kami nang po ay nagpapasalamat at sana po next year ay lahat po ng produkto sa merkado ay talagang may PS Mark na po. Alright. Yun lang po. Okay. Mag-ingat po lang lahat. Alright. With that, maraming salamat po. Merry Christmas and Happy New Year. Ingat-ingat po and God bless, Mr. Joven Ong. Thank you. Alright. Yan po mga kabalitaktakan, si Ginoong Joven Ong. Ano ba? Joven Ong, tagapangulo po ng Philippine Fireworks Association.